Hello, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman po ako at ako'y magvo-voice over na naman po sa aking niluto. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng isdang yan. Pero piprito ko rin yan at ako'y magpapakbet din. Pero yun lang, ang pinakbet ko ay hindi kompleto. Ito lang ay ang squash, kalabasa, sitaw at saka talong. Ayan, at naggisa na ako ng bawang. At naglagay na rin ako ng manteka sa isang kawali. Pinagsabay ko na silang iluto para hindi na masyadong matagal pa. At 5 naman yung burner na available dyan. At yan nga, at naggisa na ako ng bawang. At ayan, inantay ko munang maluto para lumabas yung kanyang aroma. At sinunod ko na rin yung sibuyas. Yan. At hanggang sa maluto, lumabas yung lasa. At nga pala, meron pala akong gagamiting bagoong dyan, yung galing din sa Pinas. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan niya. Ang ipapalagay sana ay yung alamang na bagoong, pero sabi ko yung bagoong isda na lang. At yan nga, at kailangan munang iluto ang sibuyas para ito ay lumabas ang kanyang lasa at hindi na masyadong madami pang seasoning ang kailangan. At yun ang yung bagoong na nilagay ko na. Gusto ko kasing igisa yung bagoong hanggang sa mawala-wala yung tubig kasi yung bagoong na yun is malapot kaya nilagyan ko siya ng hot water. So, kaya yan, iginisa ko muna para mawala yung pagka tubig-tubig. Parang nagmamante-mante ka lang siya. Ano nga bang pangalan ng isdang yan? Paki-comment naman So, ayan nga, ikisa-gisa ko muna hanggang sa maluto rin yung bagoong. At mayat maya ay ilalagay ko na rin yung kamatis dyan. Pag okay na yung nagisang bagoong dyan. Para lumabas din yung masarap na amoy. Ilocana ako kaya sabi nila, ako na lang daw magluto. Actually, nandyan ako sa bahay ng kakilala ko. Nag-present akong magluto kasi naawa ako dahil hindi na niya alam yung gagawin niya kasi yung anak niya na pinapakain niya, yung asawa niyang papasok sa trabaho, at saka nag-homework pa siya, ay hindi na niya alam. Kaya sabi ko, ako na lang magluto. At yan nga, ay nilagay ko na yung kamatis. Ayan. Nakakamiss kumain ng mag-ulam ng pinakbet kasi tagal ko nang hindi nag-uulam ng pinakbet. Kasi yung asawa ko, hindi siya mahilig sa gulay. May natatandaan lang akong mahilig na nagustuhan niya sa Pinas. Yun yung pangalan nito. Talbos ng kamote na may kamatis. Ay, no, kamatis. It's not kamatis. Patis na maraming kalamansi. At saka sitaw na salad. Ganun din. At yan nga, ay may nakita akong na magic sarap dyan pala sa kanilang cabinet. Kaya sabi ko, lalagyan ko nito. Tapos, ayun nga, nakalimutan kong sabihin na yung mga gulay dyan is naka-ready na nung niluto ko. Kinagabihan pa daw na naka-ready na. Ayan nga, at nilagay ko na muna yung sitaw at saka kalabasa kasi mas matigas sila na, sorry, mas matigas nilutuin mga yon. Mas matagal na maluto. At yan nga ay tinakpan ko muna habang inaantay na maluto at nilagyan ko na rin siya ng konting sabaw para mas magpantay yung pagkaluto. At yan nga ay kailangan munang antayin na mag-golden brown bago baliktarin. Ayan, nakakamiss kumain ng isda. At yan nga ay, ayan, medyo antay-antay muna sa pagkakaluto. Ayan, pwede nang ilagay yung talong dyan. Ayan sarap na ng pagkaluto ng sabaw-sabaw niya. Ayan.
siya. And sayang lang at walang okra, walang ampalaya, masarap din yung nilalagyan siya ng bunga ng malunggay. Pero wala eh. Yun lang yung meron daw sa ref nila. Kaya yun lang kasi malayo din kasi ang bilihan dito sa kanila. At yan, yung talong na ang masarap ding sikreto din yan is nilalagyan mo siya ng konting paminta. Kasi lasang-lasa mo talaga yung lasa. Tapos, inilagay ko na rin yung magic sarap dyan. Hindi ko lang siya na-i-video. At yan nga ay patapos ng aking pagluluto. Nilagyan ko na rin siya ng sahog, yung isang isda. Yung isa naman ay solo lang, na prito lang talaga siya na pwedeng isawsaw sa kung ano. At yan nga po, at maraming salamat po sa panonood ulit sa aking mga video. Please like and share, follow na rin. Maraming salamat po.